Magandang umaga mga bata. Maaari ba tayong tumayo para sa kailangan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bago kayo po ay makipulot muna ang mga basura sa nahimatipita sa mga paligid at i-arrange ninyo ang mga. Kung kayo ay tapos na, maaari na kayo. So bago natin simulan ang ating klase ngayong araw, ay alamin muna natin ang ating mga silid-aralan para alam ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin kung kayo ay nasa loob ng silid-aralan. So, una, dapat huwag kayong maingay kapag ang guro or ang inyong classmate ay nagsasalita sa harapan. Pangalawa naman ay dapat na makinig kayong mabuti kung kayo nagsasalita sa inyong harapan upang alam ninyo kung ano ang kanilang sinasabi. At ang panghuli naman ay kung tayo ay gagawa ng isang answers or may question kayo, ay maaari ninyong itaas ang inyong mga kamay para so kahapon ay ating tinalakay ang elemento ng kwento. So ano nga ang tawag sa tao na nasa kwento? Sige, tauhan. Ngayon ay so ano ang inyong nakikita ang isang smartphone. So ano kaya ang magiging resulta kung kayo ay ito na lang ang lagi ninyong hawak-hawak araw-araw. Yes. So kung mauna inyong gamit ang adlaw is may tendency na dili ninyo mabuka kung sa inyong dapat bukakon sa kanang day. Ngayon naman ay may ginihanda akong mga letra at inyong gagawin ay i-arrange ninyo ang mga letra upang makabuo kayo ng isang salita. So, ating titignan dito. Ano kaya ang tamang sagot? Yes, ang tamang sagot ay verbo. So, the next slide. Ang tamang sagot ay smartphone. So, sa next slide, ang tamang sagot ay kaalaman. So, sino dito ang may idea kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Bagong verbo. Okay. Natalakayin natin ngayon ang bagong verbo. Pero bago muna yan ay basahin muna natin ang ating bagong verbo. Una ay nagkikilala ang mga tauhan at malagang detalye sa kwento. Pangalawa, sasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggan kwento. At ang panghuli ay nagpapatalitahan ang tamang paggamit ng teknolohiya at pagtulong sa pamilya. So ngayon ay sisimulan na natin ang kwentong ang bagong verbo. So Sabado ng umaga, alas 7 na magising si Berto. Dahil walang pasok, bumangon siya at naglaro agad ng kanyang smartphone. So saan bumangon ni Berto? Yes, naglaro siya ng smartphone. Berto, tawag ni Nanay Nalima. Ano po ito, Nay? Sagot ni Berto. Ang makakapagka maglaro agad ng smartphone. Ligpitin mo muna ang iyong higaan. Utos ng kanyang nanay. Napilitan sa sunod si Berto ay nanay. Sa sumunod na araw, at abala ang lahat ng membro ng pamilya ni Berto. Nagwawalis ng kanyang bakuran si Marla. Nagdidilig naman ng mga kailangan si Danilo. Nagluluto ng tanghalian si Manny Menda. At Tatay Kanor naman ay abala sa bukid. So anong ginawa ni Tatay Kanor? Siya ay abala sa bukid. Samantalang si Berto ay walang pakialam sa ginagawa ng lahat. Itinutuloy pa rin niya ang paglalaro ng kanyang smartphone. Tumulong pa naman sa amin, Berto. Sita ng ating niyang si Marla. Oo nga naman. Sangayon
dali.